Caller tayo na sa kabilang line, si Jenny. Hello? Hello po. Don't Good be evening fooled po, by the Papa rock Jack. that I've got. I'm still Jenny from the block. Yes, I have a little, not have a lot. No matter where I go, I know where I came from. Tondo! Tondo, hindi. Ay, sorry po. Saan po kayo? Taga-Delpan ako dito sa Santa Ana. Delpan! Santa Ana! Oo. Malapit sa Pure Gold. Oo. Ay, alam ko yan. Malapit ka sa Lafang. Oo. May kailan dyan pangalan Lafang. Di ba cute? Pero hindi na, wala na yata yun ngayon dun sa kanto eh. Kasi walang naglafang. Wala. Ma'am, andyan po yung salon ko malapit sa inyo ha. Ang? Yung salon ko. Alin? Yung cut salon. Cat salon? Sa'yo ba yun? Ay, hindi ko. Apo, sa akin po yun. Franchisee po ako niya. Hindi ko alam. Pariban kayo dyan ha? Oo. Linggo-linggo. Linggo-linggo, grabe naman. Madiwag. Hi ba, Ma'am Jenny? Ilang taon na? 41 na po ako. 41. Apo. From Manila. I have a question that I always ask people your age. Yeah. Do you believe that life begins at 40? Siguro. Ay, bitter. Anyways, ma'am, ano pong ginagawa sa buhay, Miss Jenny? Actually, housewife ako. Dati. Oh. Pero ngayon, ngayon... Yan na. Wala. Wala na. Nag-umpisa na malungkot na kwento. Bakit to? Ano nangyari? Nakahanap ng iba. Yun lang. May nag-volunteer no? Oo. Pero may story doon. Kasi-share ko nga sa'yo. Oh. Kasi, start ko na ba? Yes po. Yung age gap namin is malaki, sobra. Ilang taon kay 41? Ilang taon na po siya? 31 siya. Ako mag-42 na ako sa December. Siya 31 na siya. Okay. Magti-32 siya sa April pa next year. Pero 11 years na kami nagsasama. Okay. Actually, pinakasalan pa niya ako noong 2011. You've been married for 5 years? Yeah. Okay. Pero nagsasama na kami 11 years. Tapos nagkaroon kami ng anak na isa. So 6 years kayo live-in, tapos makasal kayo. Tama? 5 years, tama ka ba? Oo. Okay. Noong June 29, nag 11 years kami. Ibig sabihin mo, ma'am, mga 20 anyos pala siya nun? Tama ba ako? Oo. Tapos ikaw, mga 31? Oo. Oh, ganda mo, ha? Yun nga. Tapos, pero yung una, ang story talaga namin is, nagka-chat lang kami sa, alam mo yung Yahoo Messenger before. Ay, alam mo YM, maraming room na bastos dyan. Hindi naman dun sa bastos na room na yun Pero marami. Kasi nagtayo ako ng nagtayo kami Pero maraming bastos na room. Ha? Pero alam niyo mga room na bastos. Meron. Hindi nga, kasi first time ko lang nun makaharap ng computer actually. Kasi nga, nagtayo kami ng computer shop ng pinsan ko. Tapos, nag-resign ako sa trabaho. Nag-ano ko doon. Nag-concentrate ako doon kasi yung pinsan ko naman nagtatrabaho. So, kakabantay-bantay ko, natuto ako ng ganon. Tapos, one time nga na papasok ako sa isang room. Tapos, meron nga may mga nagtatanong nga ng mga kung ano-ano. Tapos bigla siyang sumabat. Ang unang tanong nila ay ASL. Yeah, oo. Diba? Yun ang mga unang tanong nila noon. The age, sex, location. Oo, NASL. Name, age, sex, location. Pag tanong mo name, John, age, name hindi na tinatanong. Hindi na tinatanong kasi yung name. nandun na yung name mo, di ba? Oo. Sex, MWF. Oh, yeah. Ang dami MWF. Diba kasi, sa biodata na, sex, M. W, kala ko dati Monday tsaka Wednesday lang. Kaya nagay ko, everyday, Diyos. Everyday. Just lang. Na nga. Tapos?
Tapos, parang siya yung nagsabi na, na mukhang bago pa lang yan, huwag yung masyadong ganyan. Siguro siya matagal na doon. So, tapos noon, bigla niya akong tapos na nag-chat na kami. Yan na, private conversation na. Yan. Yung kayo na lang nakakaintindi. Kami na lang may mga laswan ang hindi nalalaman wala ng naman iba. sa akin kasi maayos naman sa kausap. Okay naman sa kausap. Tapos, nagsabihan kami ng age namin. Sabi ko, naku, ako, ganito. Sinabi ko naman sa kanya yung totoo na, actually, ngayon lang ako nag-i-explore ng mga ganito. Sabi ko, ganon. Tapos, sabi niya, ganon, ganyan. Tapos, sa naging araw-araw na kaming naging magkausap. No, my God! Oo. Tapos, I'm so excited! Yun na. Tapos siya naman, nagkwento siya sa akin ng nangyayari sa kanya. Teka lang, Mami, naliligaw tayo. Ang pinag-usap natin yung pag-uumpisa niya, naghiwalay na kayo. Ano ba itong tinawag niyo po sa akin pala? Ang ko kasi, 3 months na kami naghiwalay. 3 months na siyang umalis. 3 months na siyang wala dito sa bahay. Ngayon, ang sabi ko sa kanya na naghiwalay kami, nung naghiwalay kami, nung nagsabi siya, nung nalaman ko na may babae na siya, tapos sinabi niya na rin, umamin na siya, nung sabi ko sa kanya, okay, sige, maghiwalay tayo ng wala na tayong panghahawakan pang iba kasi ayoko naman ng ganon kasi sinabi ko naman sa'yo kapag nagkababae ka, alis ka na lang. Talaga? Okay na. Oo, yun ang ko sa kanya kasi ang tawag niyan, basta ganon yung usapan namin. Tapos, ang sagot niya sa akin, basta magulo siya kausap. Ang sabi niya kasi sa akin noon, ganito kasi siya, ganun siya. So sabi ko, sige, maghiwalay na nga lang tayo. Tapos, sabi ko, sabihin na natin sa lahat, sabihin mo na sa inyo, sasabihin ko na rin dito sa amin. Bigla siyang magsaseta ng, paano kung wag na lang natin sabihin na hindi tayo okay? Kasi gusto niya magstay dito pa rin. Kahit may jowa siyang iba? Yun nga. Ano pa tanong niyo sa akin? Tapos yung pumayag na ako, nagkagulo-gulo kasi hindi niya nadala yung sasakyan. Kasi nga, may kotse kami, namin doon sa, alam mo, yung mga private vehicle na nagte-transport. Meron kami noon. Siya doon, nag-concentrate siya doon, umalis siya sa trabaho, nag-concentrate siyang mag-drive noon. Tapos, ngayon, gusto niyang kuhanin yung sasakyan. Akala ko maayos ang usap namin. Since sa akin yung sasakyan, hindi ko pinayagan din niya. Sabi ko sa kanya, ano kasi nung swerte? Nang babae ka na nga, bibigyan pa kitang pangkabuhay. Oo nga, di ba? Ano kayo? Yun yung sinabi ko sa kanya. Sabi ko, kung gusto mo umalis ka na, sabi ko sa kanya. Sabi ko, tapos nung umalis siya, galit na galit siya, dinala niya yung susi, dinala niya lahat, tapos sinira niya yung computer ng anak namin. Dinala po niya yung susi ng sasakyan. Ha? Dinala po yung susi ng sasakyan. Yung susi ng sasakyan, kinuha niya pareho yung dalawa. Pero yung sasakyan, nag-isip ng masama nung umakyat siya sa taas kasi sabi niya magkukuhanin niya na yung mga gamit niya. Pero yung sasakyan po, Mami, pero yung sasakyan, iniwan niya. Iniwan, hindi niya makukuha. Hindi niya talaga mailalabas kasi hindi ko bubuksan yung gate ko eh. Kaya ginawa niya, kinuha na lang niya yung susi. Hindi ko alam. Na-find out ko lang nung wala na siya, nung sabi ko, sige, kukuha ko ng ibang driver. Saka lang, Mami, sabi ni Rudolph, Papa Jack, nalito ako sa kwenta ni Mami. Wala pala kayo, may nakamintindi dito. Si Rudolph eh. Ako nga eh. Dumudugo na yung utak, kakaintindi. I-effort naman kayo, uy. Bakit magulo ba? Hindi po. Hayaan mo sila. Hindi marunong makinig yan. Iyon, tapos... Ang ending lang naman ito, paano ka move on ng tanong eh? Hindi, nakamove on na ako actually. Ang inaano ko lang kasi, akala ko tapos na kasi nga masyado siyang, alam ko magagalit ka sa akin pagka sinabi mong sinisiraan ko siya or something kasi nakikinig naman ako sa'yo. Pero may mga... may mga binibitawan din siyang salita sa akin na yun na yung pinanghawakan ko, kaya bumitaw na rin ako. Tapos, ngayon, sinabi ko dun sa mga kamag-anak niya na tapos na. Cut na natin. Ayoko nang makipag-communicate kahit sino sa inyo. Kasi nga, may mga nalalaman ako sa kanila na ganun nga. Hindi namin tatanggapin yung babae, ganyan. Tapos, maya-maya, dumating na pala dun yung babae, dinala na pala niya doon. Tapos, maayos naman nilang pinakitunguhan. Yan, ako siyempre, sumama ang loob ko kahit papaano. Pero, ang inano ko na lang, okay na sa akin. Total,
Total, ako naman lahat ng first nung anak nila. Wala naman ako magagawa. Baka nakatikim nga talaga ng iba. So, sige na. Ay, nako. Ang problema lang kasi sa akin, nung July na umalis siya, Mami! nakikiusap ako. Mami! Po. May may nagtatanong dito. Ano? Ang ending lang ba nito, ang tanong mo daw ba, ay paano kunin yung susi ng sasakyan? Hindi, nakuha ko na. Ano ba yan? Nakuha Wala ko nang na. tanong. Nakuha Wala ko nang na, tanong. Kasi nagkagulo-gulo na nga kaya sabi ko, kaya nagpatulong na ako sa mga kamag-anak ko na kuhanin yung susi ng sasakyan. Actually, binigay naman niya after 4 days. Tapos, inayos pa nga niya yung computer ng anak namin Sinira niya kasi sinabihan nga namin siya na ba't dinamay pati yung bata. Tapos, yun na nga. Tapos nung eto na nga, nung July, nagsasabi ako sa kanya, tawag-tawagan mo naman yung bata. Kasi hindi pa siya sanay, hindi pa nagsisingkin sa kanya na hindi ka na umuwi. Oo, diba? Nagtatanong pa rin siya. Opo. Ang sagot niya sa akin, hindi ako pwede basta tumawag sa inyo. Nagagalit siya, lalo na pagkasama ko siya. Sabi niya. Sabi ko, ganun. Parang kami pa yung, iskabetse, parang ganun. Iskabetse. Napaka-cool niyo po kausap iniwan na ganyan pa kayo no? Kaya nga tapos pagkatapos yung kapatid niya nagtatawag sa akin na nagsasabi na kinakausap ko nga siya sinasabi ko sa kanya, pakita mo doon, puntahan mo yung anak mo doon kahit man lang yung bata, ganun pakita mo, ayaw nga niya ako pumunta doon sabi niya daw sa kapatid niya. Tapos sabi naman ng kapatid niya, kahit na ayaw niya, galit lang yun, pakita mo doon na may consent ka sa bata. Mami, ano tanong mo po, Mami? Tapos, lately, itong September, bigla siyang tumawag. Ano pa sabi niya? Bigla siyang sabi, yung karapatan ko sa bata, ganyan. Sabi niya ganun. Sabi ko, ay nako, kakaiba ka rin naman no? Sabi ko sa kanya, wala ka ng karapatan sa bata. Dahil ano yan? Nalamang, ngayon sinasabi niyo yung karapatan mo sa bata kasi wala na yung babae. Sabi ko, anong gusto niyo? Kinausap ko rin yung side niya kasi sinabi yung side niya nagsabi sa akin, wala na yung babae, nakaalis na, naka-abroad na uli. Sabi niya gano'n. Kaya siguro gusto namang makita ng kapatid ko yung anak niya. Sabi niya gano'n. Kaya parang nabad trip ako. Sabi ko, anong sistema yung gusto niyong pasukin ng anak ko? Pag nandyan yung babae, out of the picture ang anak ko. Pag wala na yung babae, tsaka pa lang pwedeng pumasok yung anak ko sa buhay ng ama niya. Sabi ko, hindi naman yata pwede yun. Kaya nakikiusap ako sa inyo, tigilan nyo na kami. Ayoko na. Ikat nyo na, wag nyo nang idahilan ng bata para sa kung anumang bagay. Wag nyo nang gamitin ng bata. Sabi nila, ako daw gumagamit sa bata. Kasi inilalayo ko sa kanila. Sabi ko, alam niyo na yung sitwasyon Ayaw talaga walang interest yung kapatid niyo sa anak ko. Dahil kung meron yan, nung July, August, na ospital ng anak ko, na Mami, ano po tanong niyo, Mami? Hindi siya nagpunta. Kahit tumatawag ako. Ano po tanong niyo? Ang tanong ko, nangungulit sila sa akin na ipakita ko yung bata. Ayoko na Ayoko na magkaroon ng kahit na anong komunikasyon sa kanila. Pinutol ko na. Nagpalit na ako ng cellphone, nagpalit na ako ng Facebook. Ano po cellphone nyo? Telepono na lang hindi ko mapalitan. Cherry Mobile. Dapat Cherry Mobile. Ha? Wala ho. Mami, let's go down to the problem. Your only question is, gusto makita ng tatay. Simple lang to Hindi. Yung pamilya niya, yung tatay hindi. Sabi nung ate niya kanina, sa akin nung kausap ko, hayaan mong punuan namin ng pagkukulang ng ama niya. Kahit kami na lang. Sabi ko, hindi niyo kayang punuan ng pagkukulang ng isang ama sa isang anak. Okay. Mami, tigilan niyo na lang kami. Excuse me ho. Opo. Pwede pong magsalita ho? Opo. Thank you ho. Sorry. I'm so grateful. Oh my God. For the first. Mami! Oo. Simple lang naman yan. Di ba? There are people, di ba, na kamag-anak naman talaga ng anak mo, hindi mo direct kamag-anak kasi, di ba? Kamag-anak ng anak mo, tita niya, lolo't lola niya siguro yung mga yun, Mami, di ba, that who wants to show love to your kid, why stop them? Ganun kasi yan. Natatakot ako Huwag ka matakot, di sila multo.
Kahit na, iba din kasi. Mami, natatakot ako masiraan sa anak ko. Mami, don't. Don't act that way. Actually, my son is undergoing child psychology. Apa. Kaya... Huwag niyo pong i-assume that these people have bad intentions to your son. They are not gonna gain anything. Are you sure? Kasi kilala ko sila. Alam mo, sa inaasa lang para ikaw yung ganun. Hindi naman. Kaya lang kasi natatakot ako. Simple lang, Mami, simple lang po ito. Ng 5 years. Simple lang po ito, Mami, simple lang, ha? Okay, Mami. There are people, kamag-anak ng anak mo, Mami, tito-tita niya, lola siguro, who want to show love sa anak mo. Why stop them? Okay. Tapos, sabi ko sa inyo, Ayaw na kasi. Ayaw makinig? Nagtanong pa? Hindi. Pakinggan ko, kaya nga ako tumawag kasi ang dami ko na rin nakausap. Apo. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Wala namang masama, Mami. Why stop them? Diba? They want to, diba, to be a family to you, to your son, o ba? Daughter. Son. To your son. Why stop them? Kahit wala namang interest yung tatay mismo? Mami, hindi naman yun ang tanong mo sa akin, yung mag-anak ng yung lalaki. Kaya nga. Oo, ibang usapan yan, Mami, di ba? Pero kamag-anak pa rin ng anak mo yan. Ano pipigilan ko? Diba? Gusto lang naman nilang Gusto lang naman nilang maging kamag-anak sa anak mo. Ganun. Sige na nga. Yan, tapos. Hindi naman. Kasi maniwala sa akin, walig kang dito. Wala palig-ulig pa. Halika na. Gata mo na yung food tasting na tayo. Kinakabahan talaga pala ako dito. Mami, ano po yan? Kinakabahan ako. Huwag ka pong kabahan. Hindi yan po ito pageant. Hindi, may kinakabahan ako sa gagawin ko kung sakali man na talagang ilalapit ko sa kanila. It needs to happen under your kumbaga your conditions. I mean, if you're not comfortable na matulog sa kanilang bata, nasa yan ikaw nanay Pero para to completely block these people who just want to love your son, it's actually ridiculous. Ano na? Ano ba yan? Tatagalugin ko pa. Hindi ko narinig. Mami, kasi it needs to happen under your, kumbaga within your conditions, na? Yeah. Kung baka ayaw mong matulog yung bata ron, di ba? Nasa sa'yo yan It's your call, ikaw nanay. Yeah. Pero to completely block them off, di ba, dun sa buhay ng anak mo, sa'yo naman ang galing, gusto nilang punan yung pagkukulang, di ba, maybe napamahal yung bata sa kanila. It's ridiculous not to allow people to love your son. As a mother, you are supposed to be the first person, di ba, na dapat gustong-gusto na may magmahal sa anak mo. Yeah, hindi ko naman totally iiwas. Sinabi ko naman sa kanila na until gumaling lang yung bata. You'll never know, mga baka mamaya, they can be a part, di ba? They can be instrumental dun sa paggaling ng anak mo. Divorce. Diba? Yeah, pwede rin siguro. Pero abandonment issue kasi yung... Mami, tumigil ka na. Ang tinanong mo sa akin yung kamag-anak, idudugtong mo yung tatay, patentang Okay. Di ba? Tama ba ako? Oh. Ang tinatanong mo dito, yung kamag-anak, ang sagot ko sa yung pagdamot. Bigla mo idudugtong yung pag-abandono ng tatay, ibang issue yun Hindi kasi, ayaw niya kasi yung may aalis. Kaya ang ko sa kanila, makikipagkita na lang kami. Hindi sila pupunta rito. Sabi ko, hindi sila pupunta sa bahay ko. Tapos, aalis sila. Mami, nasa yan. Kaya sabi ko sa kanila, it needs to happen under your condition. Kasi magpunta dito. Ang sabi ko, kasi meron pa siyang issue na ayaw niya nung may aalis. Sabi ko, kaya gusto ko kami yung aalis. Halimbawa, magkita tayo, at least kami yung maunang aalis para sa yung hindi niya maramdaman na... Mami, yan, sa inyo na yan. Sa inyo na, desisyon yan. Hindi na pare tanong mo sa akin yan. It's your call. Kung how you want things to happen, that's your call. Kaya nga. Basta akin lang, huwag niyo papagdamot. Okay, sige. Okay? Yeah, okay. At least kahit paano nadagdagan yung ko.
yung nasa utak ko kasi Bakit? nalilito na Wala talaga ba? ako eh. Kulang ho ba? Oo, nakulang talaga actually. Kasi nawindang talaga Ano ako. ba yan, oh? Sige, salamat sa pagtawag, Mami, ha? Okay. Alright, bye-bye! Okay, thank you, bye-bye. Yan. Ganun kasimple dito, mga kaibigan. Consultation.